Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab ang inyong amigo higala Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong inyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikakatlo ang tulo nga semana sa ordinaryong panahon, Nobyembre 21, 2024. Ang ebanghelyo na itong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tawo didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atuwa sa gawas. Ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atuwa sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Igsuon ko diya ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mga igsuon ko, karon Nobyembre 21, Huwebes, karon usab gisaulog nato ang presentation of the Blessed Virgin Mary. If we talk about presentation, or if you're going to present something, it talks about we are giving the best. It is an submitting oneself totally, wholeheartedly sa ato ang gihalaran. Ug mao ni ang gibuhat sa inahan ni og ginikana ni Maria na si Joachim and Anne. As they present Mary to the temple, they present Mary joyously, generously, and walay pagmahay o wholeheartedly. Na makaingon ta nga ang ilahang paghalad ni Maria hinurot og kinasing-kasing o puno sa kalipay ang ilahang paghalad ni Maria. O mao po na ang pag-submit ni Maria sa iyahang kabubuton sa Ginoo. Na bisan pa man sa iyang kabatanon, bisan pa man sa iyahang linghod nga pagidaro na itong mga panahon na, but her total submission ang iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios hinurot usab. She totally present herself to the Lord, bisan pa man ang iyahang mga personal na mga gusto and wants and plan, gipasubay niya sa plano o kabubuton sa Diyos. Di ba, kung mayroong taong presentation, we should give the best. Mga ison ko na ni Kristo, siguro kini usab nindot kay nga pahinumdom ka natong tanan, nga if you're going to give something to others, do we give the best? If you're going to offer something to the Lord, ang pinaka-the best pabagyod ang atong gihatag. Usahay, mamili ta. Usahay, hagpata nato. Usahay, kadtong mga sobra-sobra. Usahay, kadtong mga dili na nato kayo gamiton ang atong ihalad. Kay namang ni word nga sayang. Sayangan ta. To tell you, pag kanabitong sa amo ang kabatanon kaniadto pagsulod sa seminaryo, naaman tayo miingon, "Uy, ngano nagpari man mo? Gwapo man mo." Kung mga kauban giingnan nila mga igsoon. Malabitong mayon sila nga sayang. Dito bag punto ang among sa kaubang seminarista. Unsa di inyong nihalad sa Ginoo kanang mga bukot-bukot, kanang mga sikanhan, kanang mga pinilian. Mao bitaw na mga igsoon ko ni Kristo, kini nagpahinumdum kanako nga ang ihalad din nato sa Ginoo kana jung the best. Hinumdum nang ko sa usa ka istorya noon nga ang magsuon nagmeeting sila para sa ilahang plano sa ilahang future. Ikaw kay bright man ka, mag-lawyer ka. Ikaw kay hilig man ka sa science, mag-doktor ka. Ikaw dili kay ka bright, dili pa jud kay gwapo, magpari na lang ka.
Wala bitaw noon na ang imong ihalad na lang sa Ginoo noon nga na noong mga dili kayo nindot, dili kayo noon ang atong the best. Kini bitaw the presentation of the Blessed Virgin Mary. In one way of the other, if we're going to offer something for the Lord, it should be always the best, the finest. Kana bitaw walay tatsa ba? Na bitaw matawag nato nga flawless. Mao na nga nindot kay nga pinumdum ka nato mga igsoon ko ni Kristo, that every time you offer something ngadto sa Ginoo, you make it sure kini ang pinaka-the best nga naadya nimo. Busa kita gipanimduman. Kumusta man ang imuhang naa karon na gihatag sa Ginoo diha nimo, ang imuhang beauty, the handsomeness, giunsa man nimo ni paggamit? Ibo ba ning gihalad pabalik ngadto sa Ginoo or ikaw ra ang nag-enjoy niini? Gigamit ba nimo ni para sa gingharian sa Ginoo? Gigamit ba nimo imong talento so that you bring others, you inspire others closer to God? Nindot ba ni siya nga pinumduman to mga igsoon ay na kiniding naa nato karon gikan sa Dios, ihatag ug ibalik ug i-present nato balik ngadto sa Ginoo. Atong mga talento, ato ang mga wealth, health na naakaron, dili unta nato ni siya ipasigarbo. Dili unta nato ni siya gamiton to take advantage to others. Dili unta nato ni siya gamiton nga para moingon ta nga mas labaw ug mas kuan gyud ta sa uban. Mas lantip gyud ta sa uban, moingon gyud ta nga ako gyud pinaka the best. Kinaot pa unta nga the more we receive more from God, the more we nadaghantag mga nindot nga nadawat sa Ginoo, the more nato papurihan ug ibalik nini i-present ngadto sa Ginoo. Because we know that we are nothing in front of God. Wala man gyud ti atuan nini. We are just a mere steward ra man gyud. Piniyalan ra man gyud ta aning tanan, aning anaa nato karon. Busa dili nato ni siya ingon nga atuan ni siyang gamiton para lang sa ato ang personal na kalipay, personal lang nato nga interes, kundi kining tanan nga ato ang giangkon karon ug ato ang mga naa nato karon, it should be used for the greater glory of God. So mga igsoon ko ni Kristo, naapay dugang diri, the feast of the presentation of the Blessed Virgin Mary dates back to the 6th century in the East and the 15th century in the West. It is based on the ancient tradition that says Mary was taken to the temple in Jerusalem when she was 3 years old and dedicated to God. So mo akong gingon kanina na sa iyang edad nga 3 years old, gidedicate na siya sa iyang ginikanan na si Joachim and Anne to God. So mao na nga in the year 1953, Pope Pius XII tied this memorial of the presentation of Mary to the annual commemoration of the World Day of Cloistered. Sa mga in 1974, Pope Saint Paul VI wrote a beautiful apostolic exhortation, Marialis Cultus, for the right ordering and development of devotion to the Blessed Virgin Mary. So, what we celebrate on this day is the fact that God chose to dwell in Mary in a very special way. That every moment since your baptism, God invites you to be open to His grace and dedicate yourself to Him as Mary did. So what I said, dili na to tugutan pa na mudako ta, na magkatigulang ta aning kalibutan na ang nato nga karon ato ang talento, beauty, ato ang mga naabot sa kinabuhi, na kita lamang ang nag-enjoy niini, kundi ato ni siyang i-dedicate balik sa Ginoo who is the source of everything. Because in dedicating ourselves and presenting ourselves to God, it is one way of submitting. It is a total submission of one's will to the real owner of this life. Because as we dedicate our life to the Lord, in one way or the other, we recognize and we acknowledge that God is the real owner o unsa ang naa nato karon. So mao na ang nindot kay nga pinumdum nato as we celebrate the presentation of the Blessed Virgin Mary. Busa kung unsa may naa nimo karon,
imuha ni siyang i-present ngadto balik sa Ginoo. Ayaw ingna nga imuha na wala tay gipanag-iya aning kalibutana. Wala tay ang ipahinambog aning kalibutana kay ang tanan naa nato karon gikan na sa Ginoo ug ibalik nato ihalad ngadto sa Ginoo by presenting this one as the finest gift, as the finest offer that we can give back to the Lord. Mauna nga sa atong ebanghelyo karon mga igsoon ko ni Kristo, hindot kayo ang pahinumdom. Kinsa man di ay ang akong mga igsoon, kinsa man di akong inahan. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tanawa, kini sila mao ang akong inahan ug mga igsoon. Kung ikaw di ay tinuod ginagsunod sa kabubuton sa Dios, ikaw gituring as the brothers, sisters, and siblings o gituring ka nga ginikanan o igsuon ni Hesukristo. But pasabot na ang pagkasumusunod di ay ni Kristo dili daingon nga according to bloodline, kundi kana dayang imuhang hinurot nga pagsunod sa iyang kabubuton. It is one way of reminding yourself na ang imuhang kinabuhi aning kalibutan na dili lang para lunlun para sa imuha, kundi nabuhi ka para sa kabubuton sa Dios. Yes, it is more easier said than done. That every time that we learn to kill and die our wants and personal interests para mabuhi ang wants and interest sa Diyos, dili na lalim mga igsuon. Tingano man, kay i-deprive man nimo ang imuhang personal na kalipay para you want to please God. Hanabi tong imuhang patyon nimo ay imuhang mga personal na mga interest para ang interest sa Dios mo'y matuman o mas mo surface o mo patigbabaw. Kana bitang moingon ka nga ang plano sa Ginoo ang mas mo patigbabaw kaysa imuhang mga selfish kayo o personal ra kayo nga plano. But pasabot mga igsoon ko ni Kristo nga sama ni Maria nga sa iyahang pangidaron, sa iyahang young age, bisan pa o ganang wala siya totally nakasabot ato sa mga plano sa Ginoo, pero dagi kay gidedicate man siya para sa Dios. She learned to be humble enough to embrace all the pains and suffering sa misyon na gitagana o gihatag ngadto kaniya. Busa mga igsoon ko ni Kristo, dili na to i-delay ang kanang unsaon nato pag-enjoy ang mga talento o dili na to i-delay ang atong paghalad ngadto sa Dios kung unsa ang para o deserve para niya. Kay usahay man gud unya lang nato ang Ginoo. Unya ara ko magsimba. Unya ara ko nga mo serve sa simbahan kanang matigulang nako. Kanang gitawag nato og procrastination, kanang manyana habit na kinaiya. Dili na siya maayo nga kinaiya mga igsuon kay ngano man kay it seems that we are in control of everything. Dili binato control kung makaabot pa bata og katigulang, dili binato control kung maabtan pa bata inaning idara, dili binato control kung maabtan pa gyud ta og ganing old age. Mauna ang kitabot pasabot nga hopefully we ask the enlightenment of the Holy Spirit to strengthen us, to enlighten us, to inspire us that even though we are still young, we learn to sacrifice, we learn to submit our will to the will of God. Na sa ato ang yano, sa ato ang kabatanon, dili ta moingon ba nga sayang. Dili ta moingon bitaw nga sayang nga pud kayo nga batanon pamangko dapat mag-enjoy sa kuaning kalibutana. No. Sama sa kong giingon kanina, sama ni Maria nga wala siya gisayangan sa iyahang anaa kaniya tungod kay kabalo siya ang iyang gihalaran sa iyahang kabubuton, sa iyahang gasa, sa iyahang pagkasya, mauman ang tinubdan sa kinabuhi. Mauna nga wala dili sayang na bisan pa di ay nga ang imuhang kaanyag, ang imuhang talento, imuhang ka-intelihente, imo nang ihalad ngadto para sa simbahan, para sa Dios, dili di siya sayang. Mahimo lamang sayang ang imuhang pagkagasa, imuhang pagka-intelihente, imong pagkagwapa, or unsa may naa nimo karon kung gigamit lang nimo ni sa imong personal ra kaayo nga gusto. Nga kana bitawng
ikaw ra ang nalipay, ikaw ra ang nahimuot, o ganang ikaw ra bitaw ang murag naglantaw nga ikaw ra gid ba? Wala nimo gipasidunggan ang wala nimo gi-acknowledge kung asa siya nagikan, wala nimo gipasidunggan ang tinuod yun nga tag-iya nga naata na aning kalibutan na karon. Ngano man ni akong gisulti sa inyo mga igsoon ni Kristo. Kay tungod tama ko yung mga nailahan god na mga anak bitaw nga uban nila naabot ang ilahang mga achievements sa ilahang kinabuhi, human sila nakaabot sa ilahang mga career and profession. Nakalimtan nila ba kung ngano naabot nila ni? Nakalimtan nila ba ngano naa sila ani nga estado silang kinabuhi? Mas gipakadak-an nila ang mga pain and mga katong mga dili mayong kasinatian kaysa nindot nga resulta sa iyahang naabot karon. Ano man gyud na ato man yung i-flex ang mga dili maayong kasinatian nato in the past. We learn to let go all those negative and dili nato nindot, pero ato ang i-appreciate because of those experiences in the past. Bantog nga nainani ta karon, bantog nga naa ka inani nga klase nga kinabuhi karon. Hopefully sa mga anak, sa mga tao nga bitaw nahimong ingrato sa ilahang mga ginikanan nga nalimtanan nila og balik lantaw ang mga sakripisyo og mga bitaw mga unsay gibuhat sa ilang ginikanan, dili man to ma-blame atong mga ginikanan good. Kay siguro sa panahon po nila mora po to ilang naabot nga pamaagi nga para madisiplina ta, para mapadako ta og maayo or mapahatagan ta nila og nindot nga future. Kung naaman sila yung mga limitasyon, kung naaman sila yung mga flaws, kung naaman sila yung mga dili maayong nabuhat kanato, we learn to embrace all of those at we should be grateful na parte na gyud to sa ato ang sa history sa tong kinabuhi. Pero hopefully dili to nato i-magnify ato ilahang mga sayop nga nabuhat, kundi atong i-magnify atong tagaag pagtutok kani ato ang nindot kayo nga resulta sa atong naabot karon. Nainani ta karon, nahimo tang successful, naabot ani nga inani nga profesyon sa atong kinabuhi kay tungod atong kasinatian nga dili maayo. Naga bitaw, we become more proactive, we become more optimistic bisan pa sa mga turmoil o mga chaotic experiences from the past. Ako man ang gisulti sa inyo mga igsoon ko ni Kristo. Kay tungod manggod nga daghan kayong mga membro sa pamilya karon nga we keep blaming. Wala bitaw, they're trying to look for a perfect parent. Daghan kayong mga anak karon nga mura bitaw instead nga makontento na lang, mapasalamat na lang kung unsa ang naa nila karon, nahimo mo man ingrato noon, gi-blame pa man gyud noon nila ilang ginikanan, which is sad, which is not good. So last point na ko mga igsoon ko ni Kristo, sa atong ebanghelyo karon kita usab gipahinumduman nga hinaot paunta nga if you are kung ang tinuod nga igsoon, ang tinuod nga ginikanan ni Jesus sa alagtuman sa ihang kabubuton, but pasabot niya na mga igsoon ko ni Kristo, ang tinuod nga nagsunod sa ihang kabubuton kadto di ay mga nagsunod sa iyahang sugo, nagsunod sa iyahang mga mando. Usahay manggod, ang mando sa Dios, ang sugo sa Dios, ato ang gipaminaw, pero wala na to gisunod. Nadunggan nato, pero wala na to gisunod. Dagan bin mga anak bin na inana, ming oo lang, murag ning agree lang silang mga ginikanan para murag bitong makaingon pud sila nga para walay gubot, para walay samok, uyon kay uyon lang, pero wala ding nintuman, wala ding tinuod gyud ay nga minsunod sa kabubuton sa ilahang ginikanan. Kita usab isip mga anak sa Dios, kung tinuod ta na mga gihalad nato atong kagalingon ngadto sa Ginoo, dili enough nga kita
mo claim lang nga kita mga igsuon ni Jesus. Kay kita nabunyagan. Dili enough nga kita nabunyagan lang dahil maingon ta nga kita mga sumusunod ni Kristo. Kita nakiambit sa misyon ni Kristo. Busa dapat makita diya sa tong inistoryahan, makita diya sa tong lifestyle, makita diya sa tong buhat, ug makita sa tong tibuok kinabuhi na kita naningkamot sa pagkinabuhi na kita di ay tinuod na mga igsuon ni Jesus. So mga igsoon ko na ni Kristo, sa dili pa nako tapuson na itong pamalandong karon, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsunan nga naminaw karon, sa ato ang gisaulog nga pag-anniversary sa parokya sa Labo, sa Berhen sa Rigla. Happy anniversary, Father Gestoni Gonzaga. O mga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta na sa ato ang pagpadayon ni ato ang pagpamalandong as we move towards the celebration of Christ the King. We learn to be humble enough na sa ato ang paglawig sa ato ang earthly journey, we should be always mindful always na kining kinabuhi dili atoa kundi tugutan nato nga gamiton kini unsa ang plano sa Dios para kanato. So mga igsoon gila ni Kristo, dinhi nila kukutob, ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayod nga pamation, pamalandungan ng pananggamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy na gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayod malaya. Mga igsoon, hinaot pa unta na kini ato ang mga pamalandungan magdala kanato sa kinabuhing balaan o kini usab ang atong gitinguha og padulngan nga ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon ugma na usab sa pangama sa tong mahal nga Birheng Maria na gitawag natong misa-misnon og Birhen sa Kuta, ang Dios mga panalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat and God bless.